Yun, sige, upo kayo. Meron bang first time niya, siguro first time niyo na po nakita lahat ng Yes mga po. buka? Yes po. Okay. Magiging mabilis lang naman ako, but pwede din po ako mag-entertain ng question if you have any question later. Nasa yung pen? Yes, sir. Ayun. Anyway, tanong ko lang po para sa inyo, madali po bang yumaman? Mahirap po. Paghihirapan po, syempre. Paghihirapan, tama Syempre. naman. Now, ako kasi both worlds po na experience ko. Way back nung bata ako, medyo na-expose ako sa mga tambay sa lugar namin. Nakita ko yung mundo ng mayayaman at mundo ng mahihirap. And isa lang po ang na-realize ko, kaya mahirap ang isang bagay, hindi dahil sa mahirap. Kaya lang siya mahirap kasi bihira natin siyang ginagawa or hindi natin siya ginagawa. Parang, example, pagluluto. Mahirap magluto, pero kung araw-araw ka nagluluto, darating ang time, Madali lang siya. madaling magluto. Parang putahe. Habang unang luto mo sa isang putahe, matagal mo siyang lutuin, pero pag paulit-ulit mo siyang niluluto, bumibilis. Kasi by nature, ang katawan ng tao, nagkakaroon tayo ng tinatawag na system. Ang system, ito yung kalsada. That is system. Ang isang mabundok na lugar, pag dinaanan ng tao, automatic magkakaroon siya ng daanan. Yes. Kasi mamamatay yung mga Damo. na nilalakaran at maybe pagdating ng oras, lagyan siya ng Kalsada na. kalsada. Now, ganoon din po mind natin. Mahirap yumaman kasi we are trained to be poor. Ito yung pangit at masakit na katotohanan. Magkaiba ang tinuturo sa mga mayayaman at magkaiba ang tinuturo sa mga ordinaryong tao. The same thing makikita, ito pinakasimple, public school, private school, international school, magkakaiba po ang tinuturo po dyan. Now, I will give you a glimpse kung paano pwedeng in a very short span of time, pwedeng yumaman tayo. Una, ako po, graduate po ako ng computer engineer. Ang simple po ng logic ko sa buhay. Kung gusto ko maging iba ang resulta ko, dapat iba ang ginagawa ko sa karamihan. I'm not saying na mag-stop ko kayo mag-aral. I just want to be clear. Pero, ano ang ginagawa ng mga estudyante after graduate? Tambay. Tambay. Mostly tambay. Grabe naman, tambay agad. Huwag na tambay. Ano yung pangarap ng mga graduate? Doon na lang. Trabaho. Exactly. Kukunin ng diploma, kukunin ng transcript, then maghahanap ng Trabaho. Trabaho. Ako po, pagka-graduate ko, sabi ko sa mga professor ko, sabi sa akin, Lynn, kunin mo na yung transcript mo, yung diploma mo. Sabi ko, sir, iwan ko na po dyan. Sabi niya, bakit? Hindi naman po ako mag-a-apply ng trabaho. In short, very clear na sa akin kung anong gusto ko. Kasi kung majority ng tao papunta dito, gusto kong kakaiba ako, dito ako pumunta. Kaya hindi ako nag-apply ng work. Hanggang nakita ko yung ganitong networking na source of income. Ang parents ko, may mga negosyo naman kami. May handicraft ang mama ko, may auto supply ang father ko. That sad part is bumagsak lang negosyo namin way back nung high school kami. Kaya nakita ko rin ang both na mundo ng mayaman at mahirap. Nung nakita ko ang MLM or networking, na-inlove po ako ng sobra kasi pwede kang yumaman, depende kung gaano ka sipag ka. Kaya sabi ko, gusto ko yung ganito. Ang tanong, paano ako magiging magpo-prosper dito? Una, you need to change kung paano po tayo mag-isip. Kung gusto nyo yumaman, pigilan nyo yung ginagawa ng lahat ng normal na average na tao. Ano po yun? Hindi ko lang alam kung nanonood pa kayo ng TV. Tumigil po ako manood ng TV nung nag-networking po ako. Nung hindi pa po ako nag-networking, memorize ko ang TV from Monday to Sunday. Umaga hanggang gabi. Hindi ko na ma-recall kayo, pero noon yung ano ba yung pinakauna pag umaga sa may mga cartoons, may balita, pagtanghali, Apo Hiking Society, alas 3 o ng 3 o'clock habit, di ba, nanood pa ba kayo ng Mara Clara, ng Valiente, yan, lahat, memorize kayo, pati buhay nila, pinoproblema ko. Now, kung gusto pala natin yumaman sa buhay, i-let go natin yung mga bagay na hindi naman nakakatulong sa atin. Mahilig tayong problemahin yung problema ng ibang tao. Di ba, minsan pati problema ng kapitbahay mo, iniisip mo, problema ng gobyerno, pinoproblema, wala po tayong magagawa sa gobyerno. Kahit sino pang maupo dyan, kultura na ng Pilipino yung nangyayari sa atin. Gusto niyo po bang magbago ang politiko? Siyempre. Siyempre.
Gusto niyo po bang magbago ang politiko? Siyempre. Kailangan po ang magbago butante. Totoo. Binoboto natin ang paulit-ulit sila tapos gusto niyo magbago sila. Subukan natin baguhin yung mga binoboto. Malay Kung mo. hindi maganda yung outcome, iba na naman. Diba? At least kesa paulit-ulit na hindi maganda. Okay, ngayon. Kung gusto niyo yumaman, money begets money. Walang yumaman sa pag-save ng pera. Tinuro to sa atin paulit-ulit mag-save ng pera. Pero we never question it. Nagtanong ka man, ba't tama ba ang advice na mag-save ng pera? Mayayaman ka. On the contrary, ang mayayaman, they're not saving money. Yes. They're investing their money. Yes. Para mag... Ordinaryong tao, katulad natin, yung pera natin, iipunin natin, isisave mo sa bangko, yung may-ari ng bangko, ginagamit yung pera natin para ipautang sa atin at tubuan tayo. Yes. Then we're doing it wrong. Tama. Inflation. Familiar po ba kayo sa word na ito? Yes po. Anong ibig sabihin ng inflation? Pagtaas na presyo. presyo. Okay. Nasasabi mo, naiintindihan mo, but it doesn't mean talagang pumasok siya sa loob mo. Kasi kung nag-save ka ng pera, hindi mo ito naiintindihan. If you are saving money, you are throwing your money. Bakit? Bakit? Hindi, okay lang. Ayaw niyo na ako dito. Akin na itong stage. Huwag niyang gawin. Nai-stop ako eh. Okay. Ano ba? Balik sa inflation, para mas mabilis po ninyo maintindihan. Example, meron pa akong 1,000 pesos. 20 years ago, 2006 yan. Ilang gasol ang kaya kong bilhin sa halagang 1,000 noong 2006? Siya, no? 2006. Mga lima. That is mga 185, 130 ang ganun. LPG. Makakabila ko limang LPG. Brato pa man. Meron bang bangko na magbigay sa inyo ng 100% tubo after 20 years? Ang bangko po ngayon na tinutubo halos 2%, 3%, 1%. Ang malaking kalokohan pa, tinubuan ka, binabawi ulit. Paano babawiin? May mga deduction, may mga taxes. Di ba parang pinatikim lang sa'yo, yun na, akin na ulit. Ngayon, sabihin na natin kung merong napakabait na bangko, ginawang doble to. Ibig sabihin na ang doble nito, 2,000. 2,000. After 20 years. Diyos ka tagal. Tagal. Di ba? Kasi ito Ano, pa diba? natin, sana tumubo yung pera natin. Tumubo naman, napakabait, ginawang doble. Tama? Ang 10 years. sa 2,000 mo, ilang LPG ang mabibili mo ngayon? Isa lang. Isa lang. Isa lang. O sa lang. Ngayon, ito ang tinatawag ng inflation. Sa mata nyo, tumubo yung pera nyo. Pero in reality, ano pang mabibili mo? Wala. If hindi po tumutubo ang pera nyo at least 10% per year, tinatapon nyo po ang pera nyo. Design ang economy na magmahal ang bilihin. Bakit? Kasi ang pera, piniprint lang po siya. Pag walang umiikot na gastusin, kawawa gobyerno natin, wala silang sweldo. Kaya kailangan gumagastos tayo. Habang gumagastos tayo, may tax, ng tax, ng tax, ng tax, ng tax. Kumikita ang gobyerno. Kaya design na ang bilihin, magmahal. If hindi nyo nakikita ito, pansinin mo sinaunang panahon, isa lang nagtatrabaho sa pamilya, normal ang buhay ng pamilya. May bahay, may kotse, napag-aaral ang anak sa magandang school, maganda ang pamumuhay. Panahon ngayon, dalawa na kayo nagtatrabaho, kulang pa rin ang kinikita. Now, you need to understand, hindi ito tinuturo. Ang daming tinuro sa atin na hindi natin kailangan. History, anong tinuro sa atin? Maging chismoso. Tinoon. Tama? Yes. Buhay ng may buhay, pinakaalaman natin. Sino yung mga babae ni Jose Rizal? Ano yung buong pangalan ni Jose Rizal? Tama? Anong connection ng history pa natin? Ang tagal na po, hindi ba tayo pwedeng mag-move on?
Di ba? I'm not saying it's wrong, pero I'm saying meron ibang pwedeng mas masarap at magandang pag-usapan na makakatulong sa buhay natin kaysa pinagpo-problema natin yung bumbursa, di ba? Yung World War I, World War II, pinamemorize pa dito, di ba? Ang dami. Sa school, hindi na nag-move on yung isang subject, dinamay pa tayo. Laging hinahanap, find X. Ano po ba ito? Yung A squared plus B squared equals C squared, kailan nyo nagamit yan sa buong Hindi. buhay nyo? Wala. If you're not an engineer, if you're not a doctor, bakit kailangan natin pag-aralin yung sine, tangent, cotangent na nung nagtrabaho ka, isa lang naman ang alam mo, income minus expenses equals utang. Tama po ba? True. Ang dami natin. Pinag-aralan ng buong, ito pa hindi tayo nagkaintindihan dito sa, ano tawag niyan? Sa, natutunan pa kayo ng cursive? Cursive writing. Nag-aral? Napalak ng teacher? Nung mali-mali sa linya na sinusulat? Tama hindi? Tama. Tapos ngayon, nakakipad tayo lahat. Oo nga. It's the cellphone. Ano ang point ko? We have so many things na hindi na kailangan na pinag-aaralan pa natin lahat-lahat. Ito malala. Hindi mo na nga magamit yung tinuturo mo, dinagdagan ka pa ng 2 taon. Tama, Ito totoo. yun. Tama, hindi. 11, Tama. 12. Way back mga 2000 na yun pala, kailan ba yun? Basta nung pinakabago pa lang na ginagawa yun ng Kikol na yan. Nagpo-post ako sa Facebook, ano yung magandang maidudulot niyan? May sumagot sa akin taga-DepEd. Para mabawasan ang unemployed. Tama nga naman. Kasi habang nag-aaral ka, hindi ka pa unemployed. Student ka pa. Hindi nabawasan kasi dumami trabaho, nabawasan kasi tumagal ka sa pagiging estudyante. Now, ano ang point ko? Kaya tayo hindi pinapayaman. Kasi na even, ano po yan the sad part is kung may mga nagtuturo po dito, hindi ko po kayo ang sinisisi. Ang sinisisi ko po is the system. Kung teacher po kayo, wala ka naman laban kung anong utos ng DepEd. Yes, yes. Susundin mo lang naman sila eh. At marami sa mga teacher na you really love what you do. You are one of the most overworked and underpaid. Imagine mo na pag uwi mo, trabaho ka pa, wala na yung sweldo. Yung mag-alaga ka na lang ng 40 estudyante na isa-isang iba-ibang utak niya, hindi siya ganun kadali. Now, the sad part ng reality natin right now, kasi hindi man lang natin connection saan galing ang school educational system. Sino gumawa? Bakit ganyan? Kasi nakadesign siya lahat na gawin tayong mahirap. Bakit? Mahirap po, madali makontrol. Pinakasimple huwag na natin i-elaborate 4 P's. Ano pa bang, may iba pa eh? Akap. Akap. Yung lahat ng namimigay ng pera, ang galing yung kontrolin ng butante. Yes, totoo. Hindi mo ako bubutuhin. Tanggal yung support. Totoo yun. Yun ang sistema Ang ngayon. dali. Simple vote tayo. Mm. Kung sabi nga ni Miriam Defensor sana ang talagang butante lang yung nagbabayad ng tax. Kasi kung talaga nagbabayad ka ng tax, mas malaki ang chance na pipiliin mo ng maayos ang politiko. Kasi mas mahal ang binabayad mong monthly tax kaysa sa ibibigay lang sa yung dagdag. Now, this is the reason why I really love also what I do. Na mapamahal sa akin ang networking kasi dito po talaga nagbago buhay ko. 26 years old pa lang po ako, nag-1 million na po ako buwan-buwan. 43 years old na po ako right now. And naranasan ko kumita ng sobra po talagang laki na since I have all the time, mas marami po ako napag-aralan, mas marami ako naintindihan, marami akong kaibigan ng mga politiko, mga matataas na mga tinda sa atin dito sa Pilipinas. And nakita ko ibang-iba po talaga usapan. Kaya ito, na bakit kami nandito, especially ako sa harapan po ninyo, maliban sa bitbit ko po itong bagong company na isa na po ako sa founders mismo, ang goal po namin, mas maraming Filipino ma-educate, mas maraming Filipino matulungan na kumita ng dagdag na pera na hindi nyo kailangan i-give up kung ano man po ginagawa nyo ngayon.
If you are working, ituloy nyo yan. If you are studying, ituloy nyo yan. If you have other business, ituloy nyo yan. Pero dito sa Ascendra, pag pinagsabay nyo, pwede po kayong kumita ng more than pa sa kinikita nyo right now. Yes. Paano namin siya magawa? Katulad ng in-explain kanina ni Jonard, naka-one account policy lang po tayo. Wala po kayong choice, malalagyan at malalagyan kayo ng maraming tao. Lalo na always remember, ilang months pa lang ang company? 1 year? 1 year? 1 year ka pin. 1 year unofficial, official po 5 months. Okay. Nag-start tayo February 8 of 2026. 5 months pa lang po yung company. Kaya napakaswerte po ninyo kung makakasabay kayo ng maaga. Kasi you'll never know what will happen, lalo na may tsambahan. Meron po sa amin dito taga Naga, nalagyan ko siya sa kabila ng apply niya, nalagyan siya dito, nakatsamba siya, nakarekot ang isang OFW dito sa kabila. Tumuloy-tuloy ito ko OFW. He's averaging 40 to 50,000 per month. Ngayon, naglaylo na siya. Hindi na siya masyadong active. Pero tuloy-tuloy yung kinikita niya, bakit? May left and right siyang gumagano. 50,000 pesos per month. Wala na kayong ginagawa. Dagdag income. Okay lang po ba? No. Sobrang okay, sir. Okay lang po ba sa inyo? Kasi kami, ako, nakikita ko, hindi naman lahat mag-networking. Hindi lahat love ginagawa namin. At it's not easy pag ang isang bagay, hindi mo siya love. Di ba parang mas maiintindihan niya kasi kung tatanungin niya ako, dumating ako dito kahapon, anong oras na, tapos ang biyahe kami, tapos nag-talk lang sa kanila, kila Marifel, then kanina, maaga naman nagising, tapos biyahe naman dito. If titingnan niya siya, mahirap siya. If titingnan siya, nakakapagod. Pero ako, love ko yung ganito eh. Gusto ko mag-talk sa harap ng ibang tao, gusto ko makapunta sa iba't ibang lugar, gusto ko matikman yung pagkain ng kada lugar na yan. Yun talagang love ko. Dumudugtong na lang itong opportunity na nabibigay. Kaya nga sabi ko, para mas maintindihan niyo po sinasabi ko, pag ang crush mo umutot, mabango po yan. Tama? Pero pag ang umutot, yung galit kang tao, ang baho niya. Ganun, may bias po tayo eh. Pag ang subject favorite mo, mabilis matapos yung oras. Pag yung subject hindi mo trip, ang tagal matapos ng oras. Tinood. Since me, I really love what I do. I-maximize niyo po kami. Try to imagine gaano ako kalabang pag network. Yung partner ko naglalambing sa akin, gusto niya pumunta ng Korea ulit. Sabi ko, sige, ayusin mo na yung natin, yung visa, bla bla bla. Nalaman niya, 1 month, ang tagal nga ng visa ngayon, mga 1 month. O sabi ko, ano gusto mo? Sabi niya, sige, hanap na lang tayo ng walang visa. Sabi ko, sige, Hong Kong na lang. Umilaw yung paningin ko. Sabi ko, Hong Kong na lang. At the source na, convince ko siya. Gusto ko mag-Hong Kong, hindi para mamasyal. Gusto ko magtrabaho doon. Kasi magbubukas po tayo sa Hong Kong. This year, 3 country ang bubuksan ng Ascendra. Hong Kong, Ghana, and Italy. Wow. Ulitin ko po, 5 months pa lang po yung company. Kaya ako ito dinudugtong sa inyo kasi kung may kakilala kayo taga Hong Kong, may seminar na po tayo doon monthly. Papuntahin mo lang doon sa venue, pag umaten sila ng ganitong seminar at sumali sila, under po yun sa inyo. Kayo nag-present? Hindi. Kayo ang gumastos ng pamasahe namin pupunta doon? Hindi. Ano lang ginawa nyo? Chinat mo lang. Pag nakakuha ka doon at nagtuloy-tuloy, parang kami nga po ang empleyado mo. Walang Japan, sir? Wala pa po na. May mga member na po tayo sa Japan, pero hindi pa namin na magkaroon ng office doon. Ang sinabi ko kasi magkakaroon ng official na opisina talaga. And we will be the first na may office tayo sa Hong Kong na company owned. Pag sinabi pong company, sige tuloy niyo po. Pag sinabi, ituloy niyo nga. Ituloy niyo. Nakausap. Okay. Yung office kasi natin sa Hong Kong is company owned, 300 square meters po siya. Binili po siya mismo ng Ascendra. And kasi in preparation po yun para sa dropshipping po natin all over the world. Kaya hindi po, halos hindi po biro ang sa Ascendra. Kaya kung gusto niyo po, take the risk. End of the day, I'm not telling you na 100% yayaman kayo, pero may chance. Kesa naman pag hindi ka gumalaw, sigurado 100% maghihirap kayo. Hindi pa natin alam kung gaano pa tataas ang mga bilihin ngayon. Di ba, magkano na mga gas, nagugulat na lang, nagtaas ang ba kuryente niya? Yes. Yes, o di ba?
Yung kuryente, may isa akong unit ang kuryente ko nasa mga 10, ngayon 30. Pareho yung gamit. Oh, Pareho lang, may nagdagdag. Ano yung legal na hold up? Bakit? O di wag na magbayad. Sigurado putol kuryente mo. Kaya wala tayong magagawa po. Ang pinaka pwede natin magawa, maghanap ka ng dagdag na pagkakakitaan, magsipag ka na lang, kaysa magreklamo ka na magreklamo. Kasi wala din tayong magagawa sa nangyayari. Kaya sabi ko, lalo lumakas ang loob namin na nung dumating yung Ascendra, nung tinayo. Kasi sabi nga, makakatulong to ng sobra. Sino pa ba ang pwede magtulong ng tubig? Tayo na lang din. Kaya yun po yung sa akin na, ang ano ko sa inyo, pwede niyo po kami maging leverage. Ang sa kumikita, marami na pong kumikita sa Ascendra. May mga nag-500,000, may 200,000, halo-halo na po yan. Ang good news po sa inyo, kayong pa-ayun na po dito sa lugar po ninyo. Kasi 5 months pa nga lang, ako twice pa lang po ako nakababa, pero yung last kong baba, Ormoc ako pumunta, Ormoc and Tacloban. Tapos si Sir Miko naman last month, tapos ngayon na naman dito. Sunod-sunod po kaming baba po dito. Kaya for me, idagdag nyo na lang to sa libangan nyo. Bawasan nyo na lang yung, siguro, pananood nyo ng TV, ng Netflix, pakikipag-chismisan nyo. Idagdag nyo lang to kahit mga 1-2 oras araw-araw. Pwede naman tayo mag-usap-usap through online. At may mga ganito naman na seminar. Pero mas more on sa online na kasi lahat ng tao nandito na eh. Yes. Sa cellphone. Matuturuan naman namin kayo ng mga training pa paano nyo gagawin. Nakikita kayo ng pera, ginagamit nyo to. Tandaan nyo po dati para ka magkaroon ng ganito, milyon ang halaga. Tama? Way back before, para ka magkaroon ng camera, nagsisave ng video, magkano gastos mo. Para ka makapag-usap, inabutan nyo pa ba yung long distance? Pupunta ka pang PLDT, Yes. lalabas ka pa ng bahay para kumausap sa ibang tao. Yes. Ngayon nandito na po. Ito yung question ko. You have all the technology na milyon ang halaga before. Ngayon nasa kamay nyo na po. Bakit hindi nyo yung pinagkakakitaan? If you're just doing this, na sinasayang nyo lang po yung oras nyo araw-araw, sayang naman. Ba't hindi nyo idagdag ng pagkakakitaan nyo? Kaya yun po mga way na we can give you tips and technique kung paano kayo maging, ako din po kasi influencer din po, ako isa din po ang content creator. I have millions of followers sa Facebook, meron ako 100,000 followers sa YouTube, I have lots of hundreds of millions views na nagagawa. Kaya nagbibigay siya mga tip na mga libre sa online. And right now, nandito din po ako sa inyo. Kaya maximize nyo lang po, idagdag nyo lang to sa gagawin nyo. For sure, maging ibang-iba ang mangyayari sa inyo few months or few years from now. Okay po ba yun? Yes po. Sige, question po. Baka may gusto po kayong itanong po sa akin bago ko po ito tapusin. Wala sir. In reaction, positive, negative, reaction, question. Wala sir. Ano ba? Positive reaction lahat. Ano ba? Positive daw po lahat ang reaction. Sabi niya. Positive lahat ng reaction. Thank you po. Question, baka may gusto po kayong itanong. Isip, walang pera, maraming pera, ano pong problema nyo? Wala. Hindi kasi, para sa akin po, if you don't have money right now, kung wala ka rin babaguhin pa rin sa sarili mo, few years from now, wala ka pa rin naman pera eh. Lahat naman taong nagbago ang buhay, they started wala din pera, gumawa lang sila ng paraan. Kasi giving you money will never be the solution. It's changing your mindset. Ang may dahilan ng sitwasyon mo ngayon, hindi naman yung mundo, ang may dahilan yan, ikaw. Kasi kung sasabihin ng mahirap yumaman sa Pilipinas, marami pong yumayaman sa Pilipinas. Lahat ng countries na napuntahan ko, nakapunta ako sa Italy, nakapunta ako France, nakapunta ako sa US, lahat naman po may pulubi. Ang halos exception lang po ang Japan, halos wala ka masyadong makita. Pero the rest ng countries na puntahan ko may mahirap. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na ang cost ng mayaman at mahirap dahil sa country or dahil sa presidente. Ang cost kaya ka mahirap dahil yan sa'yo. Kaya kung gusto mo rin baguhin yan, dahil din yan sa'yo. Ikaw magpapabag. Parang ganito po yan. Nakakita na kayo ng rose. Rose. Yes. Tama. May bulaklak. Yes. May stem. Yes. May tinik. Yes. Ngayon, may tao na ang nakikita nila, ang ganda naman yan, yung tinik may bulaklak. May tao din ganito tumingin, ang pangit naman yan. Bakit may... Bulaklak. Nagulat ako eh. Ano yung sinabi ko? Ang ganda naman yan kasi yung tinik may bulaklak. Ang pangit naman ito kasi yung bulaklak may tinik. It's the same rose.
Pero iba yung pinakosan mo. Yung isa, mas pinakosan niya yung bulaklak. Yung isa, mas pinakosan niya yung Tinik. tinik. The same with yun. Magiging motivation mo ba na mahirap ka ngayon para mas lalo ka magsumikap? Or mahirap ka ngayon hanggang maging mahirap ka na lang hanggang mamatay ka? That choice is always yours. Pwede mong gawin siyang motivation. Kasi katulad ko, naghiwalay parents ko at a very young age ako. High school ako, nag-aaway sila araw-araw. It is one of my motivation. Kaya ngayon nakita niyo yung father ko, ano yun kwento ko lang ng konti bago ako matapos. Gusto kong yumaman kasi gusto kong magkabalikan parents ko. Sabi ko, gusto ko dumating ang time na tatawagin ako sa stage. Tapos pag tinawag ako sa stage, hindi alam ng mama at papa ko na tatawagin ako. Kasi pasaway po ako nung nag-aaral. Napapatawag yung parents ko sa principal office. Kasi lagi ako nakikipag-away. Kaya sabi ko, gusto ko makabawi sa kanila. Nung nakita ko ang networking, sabi ko, I have a chance na makabawi ako sa magulang ko. Then, nagsipag ako noon. Araw-araw, maraming kausap, ikot kung saan-saan. Hanggang na-awardan ako ng Millionaires Club. Ibig sabihin, kumita ako ng million. The sad part is, bago ako ma-awardan ng Millionaires Club, namatay yung mom ko. Then yung naging question ko before, sabi ko, ano nagiging motivation ko pa patay ng mama ko? Ang pumasok sa isip ko, yung mom ko pa lang naman yung patay, may dad pa ako. Kaya that time, nagsumika pa rin ako hanggang naging super successful po ako. Nakilala ko sa networking industry, hindi lang po sa Philippines, all over the world. I have more than 1.1 million downlines under me. Wow! Ibang laki, halo-halo, ang dami yan. Now, yung father ko na-spoiled ko, ang allowance sa akin ng papa ko nasa 100,000 every month. Allowance pa lang niya yun. Iba po yung ako gumagastos sa bahay, nagbabayad ng kuryente, ng guard, lahat. Ako, basta anything, spoiled lahat ng gusto ng father ko, binigay ko. Nung nagtayo naman ako ng company, kaya nung makikita niyo po yung isang picture na may niyakap po ako, yun yung father ko. Nakaka-amaze yun kasi that is Mother's Day. Yung event na yon, Mother's Day yun. Di parang technically na kompleto pa rin sila. Kasi ako hindi ko alam na yung father ko nandun. Sinurprise ako na akala ko nasa province sila, biglang pinapunta sila sa Manila. Inawardan kasi ako sa former company namin, inawardan ako ng Elite Diamond Global Ambassador Prime. Ako lang ang nakahit nun sa buong kumpanya all over the world. Walang ibang nakahit na ganyan na award. Wala. E nung araw na yon, nandun yung father ko, nandun yung mga kapatid ko, and sakto pa, Mother's Day yun. Kaya parang na-completa pa rin in a way yung dream ko. Then sumunod naman, last year, December, doon naman po, namatay naman yung dad ko. He's already 83 years old yung dad ko. Namatay na ulit. Sabi ko, bakit parang pag may pangarap akong bago, sabi ko, laging may nangyayaring ganito. Kasi nung paputok na yung career ko, namatay mom ko. Nung nagkaroon naman ng bagong company itong Ascendra, dad ko naman yung nawala. And sabi ko nga, this will be my motivation na again sa mga magulang na nandito, sa mga bata na nandito, walang silbi ang million nyo kung ang kausap nyo kabaho na. Ako, sometimes may corrupt kasi hindi ko man lang na-date mom ko. May corrupt na hindi ko man lang siya na-shopping. Kaya sa inyo, kung nabubuhay pa parents nyo, sipagod nyo naman. Kailan kayo babawi? Pag wala na. Last yung mga bata. Di ba? Minsan, YOLO, pero end of the day, nawala parents nyo, mamimiss nyo. Iyak-iyak na. Normal reaction. Kaya. Kaya yan. Push mo, sir. Oo, kaya sa akin, ano lang po, gawin niyo pong motivation na mas laliman niyo. Kasi pag mas laliman niyo, hindi lang sarili niyo, mas magiging successful kayo sa buhay. Kaya, sabi nga, ako, I always believe na walang aksidente sa mundong to. Lahat na nangyayari may reason. Bakit ka nandito na pwedeng hindi mo na pinanong nandito ka? Or baka nga napilitan ka na nandito ka ngayon. Pero end of the day, nakikinig ka dito kasi maybe may gusto ka sa buhay na hindi mo magising-gising. Eh ngayon, nasa harapan mo ako. Di, nag-iiyak ako, damay-damay na kayo. Kaya sa akin, ano lang guys, ako, being one of the founder, i-vouch ko po na this will not be the first and last na magkikita-kita tayo. Magkikita tayong madalas hanggang matawid po namin kayo na kumita po kayo ng malaki.
Kasi hindi ko naman po, kaya kong turuan kayo hanggang maghapon, pero hindi ko alam baka may mga kanya-kanya pa po kayong lakad at kami pala may lakad pa kami. Ang masasabi ko lang sa mga sasama po, this will be a very good na experience for you kasi I'm sure your life will never be the same again after joining Ascentra. Kasi ginawa nga namin to para sa mga kapwa natin Filipino, para tayo magkatulungan. Kung ang gugulo na ng gobyerno natin, di tayo na magkatulungan. Wala naman tayong magagawa na sa kanila. Pero may magagawa tayo sa bawat isa. Kaya sa inyo pong lahat, for me, i-grab itong opportunity na to habang nasa pioneering stage pa lang po. 5 months pa lang po ang company. Napakaswerte ng mga sumasali sa ganitong industriya ng kasama sa pioneer. Kasi dyan kayo pwede kumita ng napakalaki. Clear po ba tayo? Yes. Kaya try to imagine, ako 26 years old, nag-1 million ako isang buwan, hanggang umabot ako ng 43 years old, tuloy-tuloy po yung million kong kinikita. Kaya pwede po yung nangyari sa inyo. Kahit na palitin na natin, balik na tayo dun sa 50 million lang dagdag ng monthly income. I'm sure kasi marami sila Marifel na ay magkano na kinikita niyo Marifel? Sa monthly, Oo. 70, pinakamababa yung 50. Oh, imagine mo, mababa ng 50, tapos nandito ka lang sa province na to. Di ba? Ano kayo? Bakit na yun? Ang ano lang yung tsambahan ko, sabi ko nga habang pumunta ka ng iba-ibang country, I'm sure one way or another may kakilala kang taga Hong Kong. Hindi man nyo direct yung kakilala, baka kakilala ng kakilala. Kaya nandun po ako sa Hong Kong by July 29. Sa mga mag-remember, pag may mga gusto kayo pakausap, message nyo lang sila Marifel. Kausapin po namin yun, kami po magagay, kami po magtuturo. Ang maganda po nun, under po rin sa inyo. Kaya ulitin ko nga, parang kami nga po ang naging empleyado po ninyo. Hindi po namin sinasabing mag full time kayo dito. Ano ba naman isang oras? 2 oras lang sa araw. Malay mo, yun na pala ang start ng pagbabago ng buhay. Sa 10. Again, this is Joseph Timo. Grabe.